Ang ating bansa ay sagana sa agricultural lands, kaya kung meron kang kahit konting bakanting lupa dyan, pigkitaan na natin yan. Pwedeng-pwede ang gamitin sa negosyo ng babuyan at siguradong mabenta ang negosyong yan dito sa Pilipinas. Alam naman natin na mahilig tayong mga Pinoy sa pork tulad ng lechon, liempo, chicharon at iba pang putahe. Kaya't ang hilig natin pigkitaan na natin. Gusto mong malaman kung paano kumita ng ganitong negosyo? Simple lang yan, basta't may tamang gabay. Diba, Dok? Tama, Kuya Kim. Ituturo namin sa inyo kung ano-ano ang mga kailangan mo para magnegosyo ng babuyan. Para mas maintindihan natin kung ano ba ang kailangan mo para maging successful ang isang babuyan, dapat nating alamin at gamitin gabay ang tinatawag na Pig Farming Triangle. Ang success ng babuyan mo ay nakasalalay sa 3 punto na bumubuo ng Pig Farming Triangle. Kinakailangan na masubaybayan ang tamang proseso kada kategory ng pig farming. Ang unang punto ng Pig Farming Triangle, syempre importante ang nutrisyon. Ang nutrisyon ang kinakailangan ng katawan upang mabuhay, patuloy na lumaki, at sa iba't ibang proseso ng katawan. Kung kaya't sa ating mga aalagaan, importante ang kalidad ng nutrisyon na ibibigay natin sa kanila upang sila'y lumaki ng maayos at maging maganda ang kanilang performance. Ang sunod na punto ng Pig Farming Triangle ay dapat ring alalahanin ng tamang environment ng ating mga baboy. Siguraduhin na akma ang kapaligiran ng baboy base sa kanilang pangangailangan. Dahil ang pangangailangan ng ating mga baboy ay karaniwang depende sa kanilang edad, tulad ng uri ng kulungan, temperatura sa paligid, at iba pa. Importanteng isaalang-alang ang mga ito upang maiwasan ang problema sa negosyong ito. Ang huling punto ng Pig Farming Triangle ay ang tamang genetics ng baboy. Ang tamang pagnenegosyo ng isang babuyan dapat tama rin sa breed ng mga baboy na inaalagaan at depende rin ito sa operasyon na napili. Yan ang mga dapat tandaan sa iyong pagsisimula ng negosyong babuyan. Tandaan lang palagi ang Pig Farming Triangle. Siguraduhin ang tamang nutrition, environment, at genetics ng mga alagang baboy. Ngayon ating aalamin kung ano nga ba itong uri ng pagnenegosyo ng babuyan na tinatawag na grow-out operation. Sa grow-out operation, kailangan mo lang bumili ng mga biik na 35 to 70 days old na. Depende sa iyong preference. Tsaka, alagaan hanggang pwede na itong i-harvest. Tama ka dyan, Dok, at siguruhin na pumili ng magagandang klaseng biik na bibilhin at aalagaan. Dahil kung pangit na klaseng biik ang ating mabibili, Isiguradong hindi rin magiging maganda ang paglaki nito. syempre ayaw natin nun. Pero ano nga bang batayan sa pagpili ng magandang klaseng biik, Dok? Ito ay ilan lang sa maaring batayan sa pagpili. Makinis at mabilog na pangangatawan, tamang timbang para sa edad, aktibo, walang kapansanan, magandang lahi, may bakuna laban sa karaniwang sakit. Sa grow-out operation, magsisimula ang pag-aalaga ng mga biik mula ng bilhin ng mga ito. Ang target natin ay maabot mula timbang na 90 kilograms bago ito ibenta. Ito ay karaniwang magtatagal ng 3 hanggang 4 na buwan. At sa loob ng 1 taon, maaari tayong makapag-alaga at makapagbenta ng mga palakihing baboy ng 3 hanggang 4 na beses. Mainam na isaalang-alang pa rin ang Pig Farming Triangle. Sa pag-aalaga dahil importante ito para kumita sa ganitong operasyon. Ang bilis ng paglaki at ganda ng performance ng mga aalagaang baboy ay laging nakadepende sa ganda ng lahi, tamang nutrisyon, husay ng pag-aalaga at wastong pabahay. Ano-ano nga ba ang kakailanganin para sa isang grow-out operation? Ating alamin, ito ang mga basic requirements para makapagpatayo tayo ng isang grow-out operation. Tulad natin, kailangan din ng maayos na bahay ng mga alagang baboy para sa tamang paglaki. At sa bawat hektarya ng lupa, hindi dapat lalagpas ng 1,000 baboy ang inaalagaan. Importante rin na ang babuyan ay malapit sa daanan para hindi mahirapan sa pagbebenta at pagbili ng mga pakain at ibang pangangailangan sa babuyan. At syempre, importante rin na may access sa farm sa malinis na tubig at kuryente.
Sa kulungan, syempre mahalaga rin ang pagkakaroon ng provisyon para sa tapunan ng dumi. Ventilasyon at bodega kung malaki ang babuyan. Karaniwan na para sa mga grow-out operation ng mga kulungan ay konkreto o solid ang sahig at dingding. Dito na mamamalagi ang mga baboy mula bilhin hanggang sa sila ay maibenta. Ang ganitong klaseng kulungan ay simple at mas abot kayang ipagawa at ito rin ay angkop sa mga baboy na may edad na 2 buwan pataas. Ang isang palakihing baboy ay mangangailangan ng 1 metro kwadradong espasyo bawat isa. Importanteng masunod natin ang tamang stocking density sa bawat kulungan upang maging maayos ang paglaki ng ating mga alaga. Tandaan na mga kulungan ay dapat lamang para mas maging komportable ang mga alagang baboy. Para sa mga biik na edad 2 buwan pataas, ang mga palakihing baboy ay inilalagay sa grower finisher pen. Hanggang sa maibenta ito, karaniwan na konkreto ang sahig ng mga kulungang ganito. Ito naman ang mga uri ng bubong na pwede mong pagpilian para sa mga kulungan ng baboy. Merong shed at semi-shed type. Ito ang karaniwang ginagamit sa mga merong kaunting alagang baboy. Ito ang isang halimbawa ng shed type na pinaka-basic para pagsimula mo ng grow-out operation. At dahil basic ang shed type, mas madali ka makakapag-umpisa sa iyong grow-out operation. Correct. At kung plano mong mag-level up ng pabahay ng iyong mga alagang baboy, semi-shed type. Pareho lang din naman ito sa shed type pero mas pwede lang itong gamitin sa mga mainit na lugar dahil mas masisilong ang mga baboy. Pagdating naman sa flooring, ito ang isang halimbawa ng slatted flooring kung saan mas madaling linisin ang mga pen ng mga baboy. Ang ganitong uri ng flooring ay mas madaling matuyo at di masyadong naiipunan ng dumi. Ito ay mas ideal gamitin sa mga kulungan ng biik. Mas mapapadali nito ang paglinis ng kulungan ng mga baboy pero pwede rin naman itong isang uri ng flooring na tinatawag na solid flooring. Mas abot kaya to para sa mga nagsisimula pa lang magnegosyo. Tandaan na sa solid flooring, dapat ito ay may inclination na 3 degrees para mas madaling linisin ang dumi ng mga baboy. Ang solid flooring naman ay karaniwang ginagamit sa kulungan ng mga fattener. At syempre, ang mga biik ay dapat may tamang pagpapalaki para lumakas ang kita ng iyong negosyo. Di ba, Dok? Tama, Kuya Kim. At para masiguro ang tama at tuloy-tuloy na paglaki ng mga biik, Early Win Super Start agad ang ipakain sa mga bagong acquire ng mga biik sa unang buwan. Mas mainam din na bigyan sila ng Bexan SP upang mas mabilis sila makabawi sa stress na dulot ng biyahe at paglipat ng kulungan. Tama yan, Kuya Kim. Dahil tulad natin, gusto natin maginhawa ang ating mga biyahe. At sa pangalawang buwan, maaari na silang pakainin ng Pigrolac Premium Hog Starter Pellet. Sa pangatlo naman ay Pigrolac Premium Hog Grower Pellet. At sa huling buwan hanggang sa sila'y maibenta, ang pakain naman nila ay Pigrolac Premium Hog Finisher Pellet. Siguruhin din na may tamang recording ka ng farm performance para masubaybayan mo ang iyong negosyo. Para madali yan, ito ang simpleng halimbawa ng isang production performance chart kung saan mamomonitor mo ang farm performance. Dito mo makikita kung tugma ba ang paglaki ng mga biik sa inaasahang timbang at kung kumukonsumo ba sila ng tamang dami ng pagkain. Para masiguro ang magandang karne na maibibigay sa mga baboy. Bukod dyan, dito mo rin pwedeng i-monitor ang kalusugan ng mga biik sa farm at gumawa ng adjustment para mapabuti ang negosyo mo. Ang mga nawalay na biik ay inaalagaan ng 30 to 40 days hanggang sa tumimbang ng 15 to 20 kilograms at palakihin sila bilang growers o fatteners.
Atin naman alamin kung magkano ba ang kailangang puhunan sa isang grow-out operation. Magandang tanong yan, Doc. Ating alamin. Sa isang grow-out operation, meron din tayong tinatawag na fixed at working capital. Kung saan ang fixed capital ay ang puhunan na kakailanganin mo sa pagpapagawa ng iyong babuyan at working capital naman ay nakalaan para mapaikot mo ang iyong negosyo. Ang isang 3x3.5 na kulungan ay maaari nang maglaman ng 10 hanggang 12 palakihing baboy. Kasama na rin dito ang probisyon para sa pakainan at inuman ng tubig. At syempre, ito'y nakadepende sa presyo ng mga materyales na kakailanganin mo. Ang isang 3.5 to 3.5 pen na kayang 10 to 12 fattener pigs ay nagkakahalaga ng 50,000 to 60,000 pesos na gumagamit ng abot kayang materyales. Ngayon, subukan naman natin tingnan ang kakailanganin para sa working capital. Ang presyo ng biik ay nag-iiba rin depende sa panahon at lugar. Ngunit karaniwang presyo ng mga ito ay nasa 2,300 pesos kung tayo ay magsisimula sa 10 baboy. Kakailanganin natin ng 23,000 pesos upang makabili ng biik. May iba't ibang paraan ng pagpapakain sa mga palakihing baboy. Maaari nating sundin ang Pigrolac feeding program. O kaya pwede rin naman tayong sumunod sa karaniwang practice ng karamihan ng mga nasa ganitong negosyo, kung saan nagtatalaga na lamang sila ng eksaktong bilang ng sako na ipapakain sa mga palakihing baboy. Para mas maintindihan natin, ito ang isang halimbawa. Dok? Ganito yan, Kuya Kim. Halimbawa, kada isang baboy ay magtatalaga ng isang sakong Early Win Superstart, isang sako ng Pigrolac Premium Hog Starter, isa't kalahating sako ng Pigrolac Premium Hog Grower, at isang sako ng Pigrolac Premium Hog Finisher. Hanggang sa sila ay maibenta. Kung susundan ng ganitong practice, ay gagastos ka lang ng kulang-kulang 6,000 pesos para sa pakain. At syempre may mga Univet products din tayo na ibinibigay sa ating mga alagaing baboy para mas maging maganda ang paglaki ng mga ito at makaiwas sa mga sakit. Bago lagyan ng mga kulungan ng mga baboy, importanteng i-disinfect ito ng Major D upang mapatay ang mga mikrobyong maaaring pagmulan ng sakit. At pagdating naman ng mga biik, ang mga ito naman ay mainam na turukan ng Sustalin LA at Bexan SP para mabilis makabawi sa stress. Tama ang dinig nyo, nasi-stress din ang mga baboy gaya natin. Nako, totoo yan, Kuya Kim. Kaya dapat matanggal din ang stress nila para healthy ang mga baboy. At nirekomenda pa rin na bakunahan ang mga ito ng Cogla Pest laban sa hog cholera at purgahin ng Latigo 1000. Ang halaga ng lahat ng ito, approximately 80 pesos. Ang kailangan na puhunan sa kada isang baboy mula bilhin hanggang maibenta ay 8,300 pesos. At kung ang target natin ay maibenta ang mga palakihing baboy sa timbang na 90 kilos at kung ang live weight price ay 105 pesos, ang isang baboy ay nagkakahalaga ng 9,450 pesos. Kung ibabawas natin lahat ng gastos, nangangahulugan na maaari tayong kumita ng 1,070 pesos sa isang baboy o 10,700 pesos sa 10 baboy. Ngayon, mas madali ka nang kikita dahil ngayon, may knowledge ka na sa kung papaano ba ang ginagawa sa isang grow-out operation. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magnegosyo na ng babuyan! Swak ang negosyong ito. Kaya ito naman ang mga ilang testimonial na galing sa isang katulad mo na nais magnegosyo. At ngayon, naging successful na. Panoorin to. Mga kabayan, inaanyayahan ko po kayong pasukin ang negosyo ng pagbababuyan. Napakabilis po ang asenso rito. Ang importante lang po ay may hilig kayo sa pag-aalaga ng baboy at sa alam niyo ang inyong ginagawa. Ako po ay nagsimula lang ng 10 inahin at makalipas po ang 3 taon ay naging 130 na po ang aking inahing baboy. Gaganda ang negosyo mo, lalo na kung ang gagamitin mo ay Pigrolac Premium Hog Feeds. Salamat po. Ako po si Arcel Dangalio, Jambi Piggery po. Inaanyayahan ko po kayo na magnegosyo, mag-alaga ng pagbababuyan. Kamukha po namin ngayon. Nag-start po kami ng 20 sow level. At ngayon po, after 3 years po, katulong po ng Pigrolac Feeds, ng hog lines, ngayon po ay nasa 60 sow level na po kami. Iniimbitahan ko po kayo na gumamit po tayo ng produktong Pigrolac
para po sa ating mga babuyan at para po maging maunlad tayo, kamukha po ng aming pagbababuyan ngayon na naging successful po kami dahil po sa tulong ng Pigrolab. Maraming salamat po. Basically kasi, as yung what statistics have shown, still ang swine industry, siya pa rin yung number 2 in terms of giving yung tinatawag nating gross domestic product sa agrikultura. So ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, malaki ang contribution niya sa pagpapalago ng ekonomiya din ng bansa. So bakit nga ba ang pagbababoy ang sinasabi natin na dapat pursigihin pa din ng ating mga entrepreneurs para sa pagkakaroon ng dagdag na kita? So why not, di ba? Kasi unang-una, in terms of contribution sa agrikultura, sa gross domestic product, pangalawa ang industriya ng pagbababoy na nagko-contribute dito. So second tayo dyan in terms of ranking. So ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, malaki ang pera dito. So ang ibig sabihin, down the line, malaki din yung opportunity ng mga magbababoy or gugustuhin pang magbaboy na magkaroon ng kita kasi nga malaki ang income na ipinapasok nito in terms of gross domestic product sa agriculture. And sa isang simpleng pananaw din, ang ating per capita nasa 16 kilograms lang. So again, it's another opportunity na punuan natin yon. Kasi sa ibang bansa, ang per capita nila nasa 40, nasa 50. Tayo 16 kilograms lang per head per year. So marami pang kailangang kaining karne ng baboy ang mga Pinoy. So again, opportunity nga yun na sinasabi ko. Kaya pag nag-alaga tayo, merong bibili kasi marami pang gustong kakain ng karne. So aside from consumer preference, 'di ba? Tayong mga Pinoy, ano ba ang kadalasang karne na kinakain natin aside from chicken? Syempre yung baboy. So these kinds of opportunities why we have to go into pig keeping. Basically as an enterprise, hindi yung parang alkansya lang natin. Kailangan talaga pagkakakitaan siya. Unang-una po kami ay tinatag noong 1985 under the Department of Agriculture. So isa po kaming opisina na nasa ilalim ng gobyerno. We provide services po, basically extension services, katulad ng training o pagsasanay sa kahit ano pong aspeto ng kababuyan, sabi nga ni Doc Allen. And then, nagbibigay din po kami ng advisory services sa inyo sa mga farms. Kung gusto niyo pong gumawa kayo ng feasibility studies o kaya naman actual farm visits, we also do that. Heavy din po kami on applied research. Kasi halimbawa, yung ating UNACO, meron silang gustong produkto na susubukan nila. So madalas po, hindi lang ang UNACO, ang iba ring mga drug companies, gagawin nila sa amin yon para mapatunayan nila na may bisa yung kanilang mga produkto. At ang isa pa po din naming pwedeng maitulong sa industriya ng pagbababoy ay yung tinatawag nating networking or partnerships activities. Kasi sabi nga natin, hindi naman kaya ng gobyerno na gawin lahat. So yung pong apat na yon, pagsasanay o training, and then business advisories, farm business advisories, and then ang pangatlo po, yung applied research na tinatawag natin, and then yung fourth, yung networking and partnership activities na isa nga po dyan, yung UNACO. Ang UNACO is one of our partners and every time na may gagawin silang aktibidad o mga proyekto na ginagawa nila kaming partner, I've always known that this will be a very good successful endeavor. Unang-una, sabi ko nga, hindi naman kasi kayang gawin lahat ng gobyerno ang mga bagay na dapat na maiparating sa ating mga stakeholders. Kaya ang gagawin na to ng UNACO, na it would complement whatever ITCPH is doing. And aside from that kasi, maano yung reach ng UNACO, mas marami silang naabot given the logistics that they have, given the people that they have. So I believe na the pig kitaan activity that they're going to do would readily complement and would give more service sa ating mga magbababoy. Complementary naman sila lagi as far as
ITCPH is concerned, sabi ko nga, we cannot compete actually with the private sector. That's why we're always happy na they always partner with us. Laging tatandaan na ang buhay ay weather-weather lang. Pero sa pagnenegosyo ng babuyan, ang buhay ay pwedeng wealthy-wealthy rin. Kaya pigkitaan natin. Kasangga mo siyempre ang Yunako dyan.